Bagong feel ang player sa PVL, kilalanin, indoor at beach volleyball standout. Saang team siya maglalaro? Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Kalei Mao, Alohi Robbins Hardy, Risa Sato, MJ Phillips at Rachel Horvina. Iyan ang mga pangalan ng mga half-Filipino volleyball players na naglaro para sa mga teams ng PVL or PSL, hindi bilang isang foreign guest player, import or reinforcement, kundi bilang isang local na manlalaro. At ang pinaka-newest half-Pinay nga ay si Savannah Davison, ang Phil-Canadian outside spiker ng PLDT High Speed Hitters. Ang karamihan sa kanila ay nabigyan pa ng pagkakataon na mapasama sa national team ng Pilipinas at irepresenta ang bansa sa ilang mga international tournaments. Sa ngayon, sila Sato, Horvina at Davison ang aasahang maglalaro sa pagbabalik ng PVL sa Pebrero, habang si Gas Angel MJ Phillips ay matatagalan pa sa Korean Volleyball League sa team ng Gwangju Pepperbank at sa Marso pa matatapos ang elimination round ng liga. Ngayon ay tila madadagdagan na naman ang listahan ng mga players ng half-Filipino na maglalaro sa PVL. May mga kumakalat ng litrato ni player sa social media at parinig ng ilan, dapat nga itong abangan pagkat siya ay lilipad na sa Taraflex ng kaisa-isang volleyball pro league ng bansa. At ito nga ay si Brooke Van Sickle, isang 24-year-old 5'9" outside spiker na parehong naglalaro ng indoor at beach volleyball. Si Brooke ay ipinanganak sa Hawaii na masasabi nating mayroong decorated volleyball resume. Mayroon din siyang ibang sports. Bukod sa paglalaro sa Taraflex at sa buhangin ay manlalaro din si Sickle ng tennis at basketball. Galing siya sa pamilya ng mga volleyball players. Ang kanyang ama ay naglaro para sa Hawaii at ang kanyang mother naman ay naglaro professionally sa bansang Argentina. High school pa lang, iba't ibang parangal na agad ang hinakot ni Brooke. 2 taon siyang naging parte ng All-State First Team, habang 4 na magkakasunod naman siyang ginawaran ng All-League Honors. Noong kanyang junior at senior season sa high school, kinilala siya bilang Regional Player of the Year. Noong 2012 at 2013, parte siya ng USA Girls A1 team at noong 2014 naman ay member si Sickle ng US Girls Youth National Volleyball Team. Sa kaparehong taon ay malaki ang naging contribution ni Brooke dahil for the first time in 25 years ay sumali ang kanyang team sa 4A State Tournament at nagtapos sila bilang bronze medalist. Sa paglalaro naman ng beach volleyball, member si Brooke ng USA High Performance A2 team mula 2012 hanggang 2014. 3 gintong medalya ang kanyang nakuha sa Sands noong high school at pinaka-highlight dito yung nagkampiyon siya noong 2012 out of 120 participating teams. Pagdating niya ng kolehiyo, kumuha siya ng kursong major in economics. Naglaro siya ng 2 season ng indoor volleyball at 1 season ng beach volleyball sa University of Oregon bago ito lumipat sa Hawaii University. Freshman year pa lang ay inasahan na agad si Sickle at naglaro siya sa lahat ng games noong kanyang unang taon sa Oregon. Nakatanggap siya ng Scholar Athlete Honor bilang isang first-year student. Pagdating ng kanyang sophomore year, maganda ang naging panimula ni Brooke, subalit nagkaroon siya ng isang season-ending injury. Sa universidad ay nakagawa siya ng record matapos makapagtala si Sickle ng 9 service aces laban sa Portland noong 2018 at ito ang second most number of service aces sa kasaysayan ng Oregon Volleyball. Noong 2020, bumalik si Brooke sa kanyang birth state at nag-aral at naglaro sa University of Hawaii. Dito ay mas lumawak pa ang mga volleyball achievements ni Sickle at gumraduate pa siya ng nasa honor roll ng kanyang class. Sa ngayon ay naglalaro si Brooke sa AEL Limassol sa bansang Cyprus. Kasama niya dito si Pass Signal HD spiker import Ty Bieria. Ngayon naman kung mapapatanong kayo saang team sa PVL maglalaro si Brooke Sickle,
Ayon sa ating nasagap na balita, ang koponang ito ay itinuturing na ibang level ang performance na ibinibida kapag meron silang foreign reinforcement sa kanilang team. At ito ay ang two-time Reinforced Conference Champions Petrogas Angels. Sa pag-alis ni Gretchen Saltones sa team, malaking role ang kailangang punan ng pagbabalik ni Myla Pablo sa Petrogas. Mukhang matcha-challenge ng husto si Myla dahil sa nakalipas na past 2 conferences ay tila bumaba nga ang playing performance ni Pablo. Pero let's see kung paano maibabalik ni Myla ang kanyang lethal form ngayong nasa panig na ulit siya ng Gas Angels. Kung sakaling matutuloy si Brooke sa Petrogas, mas lalong hindi pwedeng ialis ng ibang team ang kanilang radar sa Angels. Mananatiling dark horse at contender ang Petro. Sa ating mga susunod na updates ay tatalakayin natin kung saan nang galing ang Filipino side ni Brooke at kung matutuloy siya sa Petrogas ay kailan ito, gayong mayroon pa siyang active na kontrata sa Cyprus. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!